Morning. Making. Start muna ng konti dito. Medyo may expired na kasi yung yung mga resin ko, yung mga fiberglass chemical. Narawan na halos ilang buwan na pa siya naka-stock doon sa lumalapot na eh. Kailangan siguro para hindi naman masayang, medyo mahal yun eh, yung per gallon. Ito kakating muna ako nito, yung carbon fiber na recumbent. Ito ang medium ko material. Lightweight, high density na styro. Hindi ko alam kung meron dito ang supply sa Pilipinas. Parang wala yata. Ano kasi ito eh, usually ito yung mga pang surfboard, pang refrigerator. Hindi ko alam kung anong technology sa refrigerator. Sa refrigerator parang yung binubugay yun eh. Ito material talaga na pang compatible siya sa resin, kasi ang resin meron siyang hardener, yung catalyst, which is nilulusaw niya yung styro. Hindi po pwede. Ito nape-penetrate niya, kaya niya, walang mangyayari sa kanya yung fiberglass na mixture, hindi siya magre-reaction, ganun pa rin siya, magaang. So, ang gagawin ko dito, i-shape ko yung design ko ng korte, yung pinaka main frame body ng bisikleta. Tapos saka ko siya ngayon babalutan ng step A na cloth, na normal na fiberglass muna, papatigas ng structures. Kapal na ng konti, i-apply mo na ngayon yung carbon fiber material na cloth. 3 to 4 layers ang gagawin kong kasi para ma-secure ko, ko yung stability at stability ng project. Meron akong pang-cutting, which is binigay nung in-sponsor sa akin ang nagpapagawa. Ito siya, hit, siya, para siyang hit yan, pero ilalagay mo yung blade dito, para mo siyang ginijigyo, pero hit process siya. Pwede kang mag-shape ng pabilog, pa-arc, pahukay na kurba. Maraming na magagawa sa na to. Andito yung mga niya, accessories niya, yung mga extra blades, base plate niya. Lalagay mo yung blade dito, tapos kakabit mo itong ganon. Ito na yung pinaka pattern mo, tapos meron ito, guide, slide guide para kumantay sa gilid. Kinakabit dito para pag nasa may gilid ka ng may slide guide kung ano yung haba ng material na kailangan mo, ginagawa mo, mapantay mo, hindi ka na yung nagro-ruler. Pero siguro hindi ko na kailangan kasi tanay naman yung kamay. Pero aasa pa rin ako doon, pero parang mas okay pa rin yung naman. Hindi ko ina-advise sa inyo, sa mga mag-habi na mag-uumpisa pa lang. Sa akin, kumbaga pro kabisado ko na. Kaya ito pala yung problema ko, yung plug. May fuse pala siya. Bibili ako ng adapter. Tayo kasi
Walang ground ano. Pang aircon to. Singapore to. Ganito mga saksakan doon, naalala ko. May baon akong charger ng cellphone. Ang charger natin dito, di ba, yung dalawa lang na gano'n. Kung bilog siya or lapad. Pagdating ko doon, ganito yung mga outlet. Naku, parang ako sa charge. Lobat na ako. Labas ako. Ikot. Hanap ako ng mga China na tindahan. Wala akong makita. Makakabili. Nasakit na yung binti ko, alalakad. Maghahanap ako ng mga convenience store o kaya ano. Sa 7-Eleven ako napunta. May nakita ko isang block na gano'n, na universal. Maraming plug. Igaganon-ganon mo. Charger na rin siya. Yung USB port lang yan mo. Tsaka yung akala ko $8. May zero pala, 8. Kung binayaran ko, binigay ko 100 na Singaporean. Hindi ko kasi dala yung salamin ko, nasa kwarto, nasa hotel. Sabi ko, patay. Sabi ko, wala na, nung nakakahiya naman, makikipagtalo pa, hindi masyadong marunong mag-English yung bantay. Sabi ko, patay. Amot ako pa, ubos yung pangkain ko. Ubos yung pang dinner budget. Nandali ko, pero useful, nakatago yung charger ko. Yung biyahe ko, hindi ko na nakakalimutan. Dala-dala ko yun. Kumbaga kahit saan mapunta ka, kahit na nung saksakan ng outlet, meron siya. Ako ba na, andun yata, isang ba na itago. Napakita ko sa inyo, dyan lang kayo. Hindi siya outlet, hindi siya extension plug. Okay. Ganyan siya. Ito yung mga options niya. Kaya gano'n mo, bilog. Balik mo. Ito, lapad tsaka yung ground. Balik mo. Ito, yung sa atin. Yung ano tawag dyan. Hindi ko alam to, hindi ako aware dyan. Hindi ko kinarero electrician. Ito yung pa-triangle. So, lahat nandyan. Ito yung 80. $80. Akala ko 8 lang. May 0 pala. Hindi ko nabasa. Dito sa salamin ko. Ayan, may type C. May ano. Kaya kakabit mo lang dyan. Charger na to. Pambiyahe. Kung ano nakalagay doon, travel charger. Okay na rin. Buo naman, hindi pa nasisira, pero ka-compute ko nung kinonvert ko. Wow, ang mahal pala nito. Siya maganda umali sa inyo at umpisa ko na itong trabaho kasi yung isang trabaho na yung Python bike, ayan na, gulong na lang ang antayin ko. May upuan na yan, mayroon na siyang upuan, butas. Tapos na to, hindi ko muna siya pipinturahan kasi kailangan ko pang testingin. Wala pa akong gulong adjustable yung boom nya. Square tubing yung ginamit ko, tubular. Okay, maraming salamat sa inyo sa inyong panonood at magandang umaga sa inyo.